Magandang gabi po sa ating lahat. Bago po tayo mag-start ng ating devotion, ako po ay magpasalamat muna. Salamat po sa pagkakataon na ito at magpasalamat din po ako sa Panginoong Diyos dahil isang taon na naman niya akong iniingatan, binigyan ng kalakasan despite sa mga trials na pinagdadaanan. Dahil last November 30, nung umuwi ako sa Pinas, na nakasama ko yung aking pamilya. At December 3 na tayo ngayon. So, thank you Lord sa patuloy mong pag-iingat sa akin. At salamat sa buhay ko at sa buhay ng bawat isa. Pagpasensyahan nyo na ang aking boses kasi yung ilong ko napaka barado, hirap huminga. Ang devotion natin sa gabing ito ay nandito na tayo sa 1 Timothy chapter 5. Itong verses na ay itong talata na ito, meron siyang 25 verses. Hindi ko na siya babasahin at kumuha lang ako ng kumuha lang ako ng 3 verses. Verse 1, verse 8 at saka verse 17. Ang devotion sa 1 Timothy chapter 5 ay nakasentro sa pagpapakita ng tunay na paggalang at malasakit sa iba't ibang membro ng pamilya ng Diyos. Lalo na sa mga matatanda at balo, nagbibigay ito ng praktikal na gabay kung paano dapat mamuhay ang isang mananampalataya sa loob ng iglesia at pamilya. Ang iglesia ay hindi lang isang lugar na pinupuntahan tuwing linggo. Ito ay isang pamilya. Ito ang itinuturo sa atin ni Apostol Pablo kung paano natin dapat pakitunguhan ang bawat isa sa pamilyang ito, mula sa pinakamatanda hanggang sa mga pinakabata. Ang pagmamalasakit na ipinapakita natin sa ating kapwa mananampalataya ay nagpapatunay sa ating pananampalataya. Sinabi nga dito sa verse 1, huwag mong pagalitan ang lalaking mas matanda sa iyo. Kausapin mo siya na parang tatay mo. Yung mga mas batang na mga lalaki, ituring mo sila na parang mga kapatid mo. Sa kultura ng mga Pilipino, malaking halaga ang ibinigay sa paggalang sa mga nakakatanda. Pinaalala sa atin ni Pablo na ang paggalang na ito ay dapat ding makita sa iglesia. Sa halip na sumigaw o makipagtalo sa isang matanda, dapat natin silang pakiusapan ng may paggalang at pagmamahal. Sa ganitong paraan, pinapakita natin ang pagkilala sa kanilang karanasan at pananampalataya. At sinabi rin dito sa verse 8, pero kung may taong hindi tumulong sa mga kamag-anak niya, lalo na sa sarili niyang pamilya, tinakwil na niya ang paniniwala niya at masahol pa siya sa hindi naniniwala sa Diyos. Diba? Sa panahong ito, ang mga balo ay madalas nangangailangan ng tulong. Ipinapaalala sa atin ng talata na obligasyon ng bawat isa, lalo na ng pamilya, na alagaan ng kanilang mga balo. Ang pagsuporta sa pamilya ay bahagi ng ating pagsamba sa Diyos. Ang isang tunay na mananampalataya ay hindi nagpapabaya sa kanyang mga mahal sa buhay. At
dito sa verse 17, sinabi dito, yung mga leader na nagli-lead ng maayos, dapat i-appreciate nyo sila at bigyan ng tamang suporta, lalo na yung nagtatrabaho ng mabuti sa pagpipreach at pagtuturo. So, tulad ng mga pastor, elder at iba pang leader ng iglesia ay nagtatrabaho ng husto upang alagaan ang kawan. Sila ay karapat-dapat bigyan ng paggalang at pagsuporta. Bilang mga Kristiyano, dapat nating igalang at suportahan ang ating mga leader, lalo na ang mga masisipag sa pagbabahagi ng salita ng Diyos. Ang chapter na ito ay nagbibigay ng isang mahalagang paalala sa atin. Ang ating pananampalataya ay hindi lamang tungkol sa pakikipag-ugnayan natin sa Diyos, kundi pati na rin pakikipag-ugnayan natin sa ating kapwa. Kung paano natin pinakikitunguhan ang ating pamilya at mga kapwa mananampalataya ay sumasalamin sa kung gaano kalalim ang ating debosyon sa Diyos. May mga katanungan dito. Una, sino sa inyong pamilya o iglesia ang nangangailangan ng iyong pagmamahal at pag-aalaga ngayon? Pangalawa, paano mo maipapakita ang paggalang sa mga nakakatanda sa iglesia sa isang praktikal na paraan? Pangatlo, sino-sino ang mga leader ng iglesia mo na maaari mong bigyan ng suporta at paggalang? So, makikita natin ang mga sagot dito doon sa mensahe natin kanina. So, ito lang ang isi-share ko sa gabing ito. To God be the glory. And thank you. Back to you, Sis Presider.